Yun no. Ito po ay Suzuki Ciaz. Share natin to. Mahina yung aircon. So check natin yung kanyang karga no. Malamig siya pero parang bitin yung ano. Kaso lang guys no, pagdating dito kanina yung fan niya dito sa aircon hindi gumagana, ang sa radiator lang. So kailangan pinukpok ko pa para gagana yung blower niya. Iyan, pag ganyang scenario guys no, medyo sira na po yung internal ng fan ng aircon. Kadalasan carbon o kung stator sa loob. So pag ganyan guys no, palit tayo ng buong motor. Yan, so motor lang yung palitan natin kasi balik natin yung housing at saka yung blade. And then sa loob mahina yung buga ng hangin, tapos tumutulo sa sahig yung tubig. So para isang gawa no, maglinis tayo ng aircon niya, evaporator niya. Then ating i-check na lang no, i-test na lang natin yung evaporator para sigurado tayo. Kasi kulang siya pero sobrang liit lang ng kulang guys ng karga. Malamig pa siya sa loob. Kaso yung tapo ng hangin mahina. Ayan, ito kurong yung reason bakit hindi siya masyadong lumamig. Kasi yung condenser pan niya no, sira na, kailangan pang pukpukin. So yan, pinabuksan ko para ma-check yung filter. Wala filter. Ito yung filter niya na medyo luma na siya. Bilog na. Okay. Okay, so mukhang magtanggal tayo ng dashboard. Tanggal dashboard to guys. Parang hindi ito madukot no. So check natin yung ano, removal ng evaporator kung ano to guys. Suzuki Ciaz, share natin to guys. Yan, update sa ating so dito, tinatanggal ko na yung auxiliary pan dito kasi hindi siya matanggal na isa lang kasi assembly sila. Ito sa guys oh. Yan. So may problema dito ay ito, yung sa aircon. Ito po ay sa radiator. Ito po yung sa aircon no. Tatanggalin natin yan. Tapos pa order natin kung may available nito no. Ayan. Tapos dito, yan, so mga 50% na natanggal natin dashboard. Kasi sinilip ko po dito, ito yung kanyang cover guys, oh, na. Yan, hanggang dito ang kanyang mga clip, no. Tapos naisip ko kanina, na try na dukutin, bali ito lang yung tanggalin sa ilalim. Kaso dito yung sigurado guys, kasi may mga screws sa likod, doon sa may likod niya. So mahirapan pa rin tayo magtanggal, no. So maubos yung time natin sa pag ano-ano dyan, tapos hindi lang naman siya matanggal. So yan, tanggal ko na lang yung dashboard dito para assembly na lang yung kunin natin. Okay, so update sa pagtanggal. Okay, ito na yung housing. Pasoy habing ano guys, marami na siyang dumi. Ayan, ngaya lang. Sensor? Paano sensor? So balik natin tong expansion valve nya para malagyan siya natin ng pressure para maligtis natin. Dito.
Okay, so ito yung update sa ating check na Suzuki Ciaz guys, no. Kung naalala nyo nung unang video natin na kulang siya ng konti ng preo, no. Okay, so ito na guys yung evaporator after na cleaning. Yung ginawa ko po is overnight ko po siya na nakalublob sa tubig na may pressure, no. So ito na guys, oh, may leak siya. Buti na lang na overnight ko siya guys, na-observe ko siya ng matagal. So may leak siya, oh. Ayan, oh. Ayan, may leak siya sa labas lang guys, no. Tapos ang problema pa guys, walang stock dito sa atin sa probinsya. Ayan, may leak. Maliit lang siya, no. So ang gawin natin, mag-obligar tayo ng repair muna dito kasi order pa natin to sa Manila kasi nasa province tayo. So marami na siya mga sign ng dito. Yan, corrosion. May mga butas-butas na siya guys, oh. Pero wala pa naman siyang leak, pero ito yung mayroon na, oh. So try ko po itong i-welding, i-repair kung okay pa ba, no. Kasi meron tayong kadalasan na ma-repair natin pag may ganito mga spot na once na mainit niyo po dito, dito naman sa kabila. So ibig sabihin pag ganyan guys, no, medyo hina na po yung quality ng aluminum. Kung sa ilonggo pa, no, gabok na gid siya. Yan, marami pa dito. Yan, lagi kasi ginagamit tong unit. Hindi natin pwede tagal dito ng kaya kasi mag-order pa tayo. Nire-repair ko po ito pag good pa yung pero dito guys 50-50 ako dito. Kasi marami pang mga spot dito na mga butas, mga sign ng kinakain niya ng pom. Ito kita nyo dito, wala siyang guys, dito lang sa may mga pom, sa mga pom kadalasan na mabilis na karoon siya ng leak. Okay, so i-welding ko lang to guys, tapos i-welding test natin ulit kung okay ba yung ibang dito na guys. Nasolda na natin yan, oh. Ito yung sinasabi ko guys, na pagkabok na or mahina na yung aluminum, once na mahinang nyo po at mainit, lumalakad po yung leak, oh, di ba? Yung leak naging dalawa na, oh, di ba? May leak sa kabila, dito din may leak din, oh. So ito yung hininang natin, oh, di ba, oh. Yun, nasa tunga yung hininang natin, oh. Yan, oh. Yan, pag medyo mahina na yung guys, gabok na, pag mainit nyo siya, lalakad yung leak sa kabila na naman. Ayan, kung makikita niyo yung mga ibang upload ko na nire-repair ko, depende po yan sa kondisyon ng evaporator guys, no. Pero ito, ninang na natin, natakpan na natin yung leak na una. Sa gilid na naman, marami na naman siyang leak. Ayan, so wag yun na yang habulin pag ganyan guys, no.
So at least may idea kayo pag sa ganyang mga repair dapat mapagmatsyag din tayo guys, no? Ayan. So no choice, palit tayo bagong evaporator. Di talaga kaya i-repair. Okay, ito yung ating pan guys, no? Bali sobrang bigat para sa customer kasi papalit pa siya ng pan. Then yung evaporator palitan din natin kasi may leak yun. Yung gagawin natin dito, i-repair natin muna kasi yung problema niya ay carbon lang, no? Pero yung kanyang stator dito, yan, no? Ito good pa, no? Makapal pa siya. Ayan, di pa siya malalim, makapal pa siya guys. At dito kung makikita ninyo yung carbon niya full na, no? Ayan, no? Full, wala na siyang adjustment para bababa. Okay, yung problema niya ay carbon lang, no? So palitan natin siya ng 4 para ma-repair natin. Pero next pag magka ulit, siyempre palit na tayo ng bago guys. Ayan. Okay. Okay, ito na yung evaporator ng ating Ertiga na maraming leak, no? Siyas. So kinondim ko lang guys. Bali wala tayong mangkunan ng siyas. Mag-order pa tayo sa online, so matagalan, no? So ang pinabili ko ay Suzuki Ertiga na 2015 to 18. Kaso yung posisyon ng fitting, so sa Ertiga is naka straight dito. Ang sa atin is naka bend ng konti pa dito, no? So ginawa ko guys, no, tinanggal ko yung stock na tubo. Tapos pinutol ko yung sa may niya, nilipat ko po dito. So yan, niligtis ko po kasi nag-welding tayo sa may pagitan niya dito. Ito guys, oh. Yan. So yan, so mas maganda na din na double check natin guys, no, para pero before natin pinutol to, may pressure to ang evaporator kasi pag wala magligtis muna tayo. Ayan, so babad tayo ng mga 10 minutes. Pag okay na, pwede natin isimbol sa housing niya para maulit na natin. Okay, so yung sudyari pan guys, no, na repair ko na, napalitan ko na siya ng carbon. Ayan, so pinabalik na. Yan, naibalik na natin ang evaporator sa dashboard. Then yung pan natin, kabit na natin dito. Okay, so testing natin, start kung gagana ba guys. Sige, testing, start. On aircon. O na nga. Okay. Yan, oh. Lakas ang ating ni-repair. Nagpalit tayo ng carbon lang, no? Okay. So pag-unya na. So yung filter nya palitan din natin. Check to. Hindi. So yung ginabit ko guys na filter ay pang Toyota. Oh. So same size sila sa Toyota guys, oh. Okay, so tapusin lang namin to. Good na po itong unit ni ma'am, no. So yun lang guys ang ating ma-share dito. Sana may na-share tayo sa ating sinishare. Kahit anong unit guys, basta aircon yung problema, i-upload natin, i-share natin sa inyo para magka-idea kayo. So, yun lang, thank you.